Parang wala pa kaming plano mag-Dubai. Lang. 5K. Kasi syempre, katanggap-tanggap naman yung 5K kasi naglalaba ng mga damit ng bata, dito naglalaba sa amin, naglalaba ng mga damit ko, mga ganyan. Ilan kami sa bahay, so given na yung 5K, okay lang sa akin. Ngayon, parang napapansin namin na end of the year ng 2023, ay first month ng 2024, parang nag-10K na. Ay, tama, 7K, biglang naging 10K. Ngayong 2024, as of July, ay 15K na ho ang bill namin sa tubig. Imagine, wala kaming pool. So, parang baka may something na, sabi kasi ng Maynilad, ay baka ano daw, chinek ng Maynilad kasi pag pinapatay yung metro, umiikot pa rin siya. So ngayon, tinignan yung mga possible na kung saan pwedeng mag-leak. O diba 15K? Wala pa kaming pool kasi nga, hindi kami nagpo-pool dito kasi may sira yung pool namin. May kailangan palitan. So hindi ko pa nabibili ngayon yun. Pero meron kaming filter. So kailangan na lang siyang ayusin. So yung mga nakikita namin, yung mga tubig sa pool na yun, yung mga tubig ulan. Ngayon, ayun na. Yun na yung nangyari. 15K. July ha. Ngayon, chinek ng Maynila, running pa rin yung metro, walang leak sa loob ng bahay. Ngayon, sabi ng Maynila, baka daw nasa lupa na. Nasa lupa na yung leak. Imagine me. Yung 5K, kaya ko pang tanggapin. Yung 10K nga, galit na ako pag maniningil si madam eh. Nagagalit na ako. Pag naninigil na si madam ng, sister, ang tubig natin 10K. To the point na, bakit 10K? Tinanong ko sina Pat, sina V, sina Aki, kamusta yung tubig nila. Yung tubig nila 5K, 7K lang naglalaro. Sa amin 15,000, tapos wala pa kaming pool. So ngayon ang problema ko. Sabi ko, yung 10K galit na ako, yung 15K sobrang nagalit pa ako. Ngayon, sabi ko baka per months 20K na yan kasi baka nga may sirang pipe. Ngayon, syempre, mahirap naman na nagre-renta kami tapos hindi ko alam kung saang lupalop ng lupa dito sa paligid ng bahay namin yung kung saan yung leak. Tapos magbubungkal ka pa. So, ang hirap, diba? So, ako, kumikita ako ng pera pero syempre, ayokong nasasayang yung pera ko sa ganun, hindi naman kami yung may gawa. 'Di ba? So, ang plano namin, kapag hindi talaga, ipapacheck ko pa siya sa may machine kasi ngayon may machine silang sinabi sa amin, pero kasi parang worth 15K para malaman kung saan yung leak. Pero 100% sure na may leak talaga dito sa bahay. Kaya, sabi nila, ipacheck namin. And syempre, sasabihin ko pa rin naman sa may-ari ng bahay na talaga. And sabi ko naman na sa kanila. Pero yung sabi mo magbubungkal ka pa, yung mga ganun. Hassle yun kasi nakatira pa kami dito. So sabi ko kay madam, tignan natin, baka end of contract na lang namin tong bahay. Tapusin lang namin yung renta dito. Tanggapin ko na lang na magbayad muna ako ng ganung kalaki. Matapos lang yung renta. Pero masakit sa bulsa kasi 15,000, diba? Ay. Bakit po hindi yung may-ari, pwede naman niya ayusin yun. Kasi alam ko namang siguro sasagutin naman niya yun. Pero syempre kasi, imagine kung kunyari yung leak ng tubig, nasa dining area pala, magbubungkal pa sila doon. Diba? So, yun. Mahirap sa akin yun. Kasi, ang laki ng ginagastos. Kasi, mahal na din yung rent, yung binabayad namin sa rent. Bills pa, tapos may karoon pa ng problema sa tubig, halo-halo na, mas lalong mapapalaki. Ayun, hindi po siya rent-to-own, hindi po kami rent-to-own dito. Kasi nga, bumili na kami ng lupa sa Cavite. Ngayon, yun na ipapagawa namin. Mahal pa rin ang renta. Mahal talaga ang renta.
So, grabe din ang bills namin. Hindi rin talaga biro. Kaya todo grind din talaga kami. Hanggang kailan ang rent nyo dyan? Hanggang January na lang kami. So, baka maghanap kami ng mas mababa pero mas malaki. Kasi may mga nakita kami dito around BF na may mga magagandang bahay naman na mas mura and mas malaki. Paano yan iwalay kayo sa Timpayaman? So, hindi naman. Kung dito pa rin sila, edi dito sila. Ilang years pa, sabi niya, ilang years ka po mag-rent para ka na bumili. O diba, para na akong bumili. Siguro sa 2 years pa lang kaming nag-rent dito. Kaya, malaki. Malaki din. Why nga ba mahal ang rent? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Minsan ayaw na lang, alam nyo ba, sa totoo lang, minsan ayaw na lang namin maging front pag maghahanap kami ng rentahan. Kasi feeling namin pag kami yung kaharap, talagang tinataasan. Akala ata sobrang dami naming pera. Sila Pat may lupa din. Yung lupa na binili namin sa Cavite, lahat kami doon. As in, sila magkakapatid na Velasquez, lahat kami magkakasama. So, yung lupa na yun is 5,000 square meters. Kaya, yun. Magkakasama kami dun. Sa awa ng Diyos, hindi bumabaha dito sa area namin. Hindi bumabaha. Pero sa labas ng subdivision, dun sa banda doon, may baha, pero mga hanggang ano lang naman, hanggang bago magtuhod. Hindi, medyo mataas na yun, pero medyo mababa lang naman. Bakit? Sabi niya, bakit di nyo na lang po ito bilhin? Para dalawa pa bahay nyo. May madaling magsalita na bilhin. Kung may pera ka. Yun. Ibig sabihin, wala kaming pera pambili ng bahay na to. Yun. Kasi hindi po biro ang 8 digits? 8 digits. Tama, 8 digits. 7 digits? Yun. So, maganda yung pwesto namin kasi accessible siya sa lahat. Cavite, Manila, ganyan. Malapit kami sa kahit na ano. Pinagpipray ko kasi alam nyo, tong bahay na to mahirap din i-let go. Talagang maganda talaga yung pwesto niya and talagang safe din naman dito sa loob ng subdivision and malapit nga kami sa kahit na anong lugar. Diba? Malapit kami sa Skyway, ganyan. So maganda siya and sabi ko nga dati kay Joey, kung mabili natin tong bahay na to kay Mavi to kasi pag nag-aaral siya at least malapit sa school, mga ganyan. So, why not? And yung buti na lang yung may-ari, mayaman. Kasi ano siya, tabi-tabi yung bahay na to lahat. So, hindi ito ba ibang may-ari. Siya lang, iisang tao lang ang may-ari na to. Uy, bawal siya makita sa live. So, guys, paano ba yan? Nagising na ho ang anak ko. Dahil dyan, bye-bye live. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Paknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!